tignan muna kung anong pinagdadakdakan. Ako, malaking bunganga ako, pero bago ako magbukas sa bunganga, nag-aaral muna ako ng pag may lumabas sa bibig ko, mapapaninindigan ko. Halika, sige, magdebate tayo kung pwede kang maglitis ng treason. Ayun! Ayan ang gusto ko, debate. Oh. Hindi, ang hinahamon niya dito si Senator Risa Hontiveros. O, attorney. Senator Hontiveros, di ba? Ano ka ng magdebate kayo. Palagay ko takot yun, Attorney Roque. Diyan sa SMNI. O gusto mo, diyan sa channel mo. Huwag lang sa Senado, kasi sa Senado, pag nagsalita ka, contempt of court. Talo ka diyan sa Senado. Hindi ka pwedeng sumagot diyan. Dapat pag sinabi nilang yes or no, anong debate yun? Di ba? O, pagsigawan nyo, Senator Hontiveros, papalag ka ba kay Attorney Roque? Debate? Tingnan natin kung maduduwag yan. Gemma Pasyente, shoutout sa'yo. Kasi may pa-treason pa eh. O, naiintindihan mo ba yung treason? Walang treason kung walang gera. May gera ba? Baka kinukonsider nito si Hontiveros. Naku, babakbakan kita sa Tuesday lalo. Baka kinukonsider mo, atat na atat kasi ito kay Pastor Kibuloy. Baka kinukonsider mo, yung nangyayari sa China, yung barilan ng water gun, gera na. Tanga talaga. Hindi po treason yun. Mali ka dyan, no? O, sa tingin nyo, lalaban niyan kay Attorney Roque? O, puro dakdak? Puro nga basa lang yan eh. Basa ka lang ng basa. O, naku. One-on-one, sige nga. Hindi naman po pwede dahil nga hindi mo alam kung anong batas. Okay? Alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador, pero dapat alam mo ang batas. Oo, tagagawa ka ng batas eh. Hindi excuse po, okay? Maintindihan ko kung ikaw ay ordinaryong tao, hindi mo naiintindihan ng batas. But the moment na naging senador ka, legislative na yan eh. Tagagawa ka na ng batas. Naging congressman ka, legislative na yan. Tagagawa ka ng batas. Bago mo ibubuka yung bibig mo, kailangan na i-consult mo sa abogado. Bobo ba yung abogado mo? Tingin ko wala kang abogado o bobo yung abogado mo. Babanggitin mo treason, walang gera. Talaga naman, no? Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga... Saglit dito sabi. Coach, all respect na lang kay Inday. Yes, nire-respeto ko siya. I respect her so much. Isa pa, cabinet member siya. Hintay lang, Coach, sa right time. Yes, nag-iintay. Kaya nga hindi kami atat eh. Ang sinasabi ko lang, hindi kami nakaasa sa mga external. Hindi kami nakaasa sa maisug, video, pasabog, ingay ko rito, ingay ng mga DDS vloggers, ingay ng banateros. Hindi po kami nakaasa doon. Liwasang Bonifacio, hindi po kami nakaasa doon. Yun lang po ang punto ko. Pero hindi ko sinasabi na naatat ako kay Sara, hindi po. Ang punto lang, at the end of the day, ang talagang magpapabigay ng tagumpay sa atin ay yung galaw ni Sara. Okay? So hindi ko sinasabing gumalaw ka na, wala ako sinasabi. Sabi ko aantayin namin yung galaw mo, sabi ko pa nga eh, 'di ba? Kung saan pupunta si Tatay Digong, pag atake niya, atake tayo, pag preno niya, preno tayo, 'di ba? So I respect, tuloy. Pilipino, kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon. Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung anong estado ng batas ngayon? Yung problema sa iyo, Hontiveros, basa, huwag kang sasalita na hindi nagbabasa. Wala ka bang abogado? O bobo yung abogado mo? Mali. Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Attorney, siguro. Siyempre, unahin ko muna yung gross ignorance of the law. Yun. Alam mo, ikaw, kung ikaw ay magpaparatang din naman at maninira ang puri ng ibang tao, siguro doon, no, tama yung mga binabato mo. Una-una, treason. Anong klaseng treason, no? Kakatawa ka naman. Ang treason, hindi po pwede yung magawa kung walang digmaan. Treason yung ba yung kanta? Palibasa, gusto mo na makipagdigmaan. Dahil akalain mo, si Uncle Sam sasaklolo sa'yo. Dako, nahehelo ka. Ewan ko ba sa atin? Alam mo yung dati, naalala ko yun na panahon niya ng ni Marcos Sr. Nakikita ko sinusunog yung plug ng yung mga effigy nung presidente ng US.
Parang nagiging ano na naman ba tayo? Nagiging tuta na naman ba tayo ng kano? Pagkalaban ng kano, kalaban na rin natin. Wag naman. Parang nanunumbalik yung bangungot natin dati. Nanunumbalik na naman ngayon, mas malala pa. Hindi para makipaggerang dayuhan sa Pilipinas. Bago magkaroon ng treason, dapat muna may digmaan. Yan yung mga makapili na panahon ng digmaan, nung pangalawang pandaigdigan digmaan, kumampi sa kalaban. Bakit? May gera na ba? Although hindi kita maintindihan, bakit gusto mo kasi magkagera? Dahil ba tutubo at kikita yung mga Amerikanong gumagawa ng bomba at Yun. Tuta na kasi tayo. mga baril? Abay, kailan ka pa naging kakampi ng mga tagagawa ng baril at bomba? At kailan ka pa nagnanais na gustong mamatay ang mga kapwa Pilipino sa gera na hindi natin mapapanalo? Alam nyo, wala pa ring alternatibo pagdating sa panlabas na relasyon kung hindi ang mabuting pag-uusap. Yun. Ako dyan, mamaya dudugtungan ko yan. Hindi po natin madadaan sa pagera-gera. There is no way na mananalo tayo sa Chinese. Tanggapin natin. Okay? Kung yan ay suntukan, pwede. Kung 100 Pilipino at 100 Chinese at magsusuntukan, ayan. Approve ako dyan. Kaya natin yan. Ako naniniwala, kaya natin. Pero, hindi naman suntukan ang laban. Hirap na nga yung bansa natin bumili ng bigas. Lalaban pa tayo sa gera. Hindi natin kakayanin. Hindi po kailangan dinadaan lagi sa tapang. Magising po kayo mga Pilipino, ha? Ito mga sigaw ng gera na ipaglalaban ng bansa natin kahit anong mangyari. Tapos magkahagera. Tatakbo naman yan eh. Sino may iwan tayo? May laban ba tayo dyan? Huwag nga tayong tanga. Huwag nga tayong naive. Hindi natin. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, baba mo yung baril mo, suntukan tayo. Walang ganun. Walang ganun. Hindi mangyayari yan. Kaya nga ako naniniwala ako, ang leader dapat marunong. Diba? Halimbawa, naalala nyo na nag-aaral kayo sa school, may siga. At alam mo yung siga, may mga bodyguard. Diba? Nagkaroon kayo ng kaklaseng gano'n. May mga gano'n akong kaklase. Kung may mga nanonood yung kabatch ko ngayon, di ba? Meron tayong kaklase ganun, siga. Paano mo gagalawin? Ang daming bodyguard. Konektado yung magulang. Anong style? Anong ginawa ko? Kinaibigan ko. Di ba? Ganun lang yun eh. Ba't mo kakalabanin? Magpapawis ka lang. Magkakaroon ka lang ng gulo. Pag ginambala ka, kaibiganin mo. Pag kinaibigan mo, takot sila din sa'yo. Ako po talaga mahilig ako sa basketball. Kaya nga nag-varsity ako noon eh. Ako dati tahimik ako. Hindi ako magsasalita sa school unless ang pag-uusapan natin basketball. Anong connection yan? Kasi kaya ako nahilig sa basketball kasi pag varsity ka ng basketball, yung mga tropa mo ro matatangkad. Ako pinakamaliit. Edi, tropa ko yung makasiga. Diba? Ba't mo kakalabanin yung 6-footer? Diba? Mananalo ba tayo sa China? Gamitin niyo yung utak nyo. Hindi ganon, hindi. Sus naman. Isipin mo, graduate ako, wala akong fraternity. Walang gumalaw sa akin, ni isang kalabit, wala. Hindi sa dahil siga ako. Kaibigan ko yung siga. Di ba? Simple. Hanggang ngayon, kaibigan ko sila. Di ba? Boss, niyayaya pa ako ng golf, niyayaya ako firing. Niyayaya akong kape, niyayaya ako. Siya pa nagbabayad. Kalain mo yun. Di ba? Yan, tama those day. Utak hindi puro katapang. Pagpapawisan ka lang dyan. Kaibiganin mo. Pag lumabas kayo, siya pa magbabayad. Di safe ka pa.
may bodyguard ka pa rin, oh, 'di ba? Oh, tuloy tayo. But seriously, hindi nila kasi nakita yan kay Tatay Digong. Diyan sila nagkaproblema eh. Akala nila, binenta niya yung China, binenta. Tanga, hindi ganoon. Hindi porket nakikipagkaibigan ka doon sa isang tao, sunod-sunuran ka na. Tatandaan natin the most effective way. Dapat ito, pag vlogger ka, dapat alam mo ito. Ang effective way ng isang vlogger ay ano? Sa views? Hindi. Anong effective na vlogger? Influence. Hindi yung views. Hindi subscribers. Meron ka makikita ang taas-taas ng subscribers, ang taas-taas ng views. Pero walang influence. Hindi sumusunod ang tao sa kanya. Merong mababa ang views, mababa ang influence, ay mababa ang subscribers. Pero pag nagsalita, parang Bible truth. Bakit? May influence eh. Ganyan po yung ginagawa ni Tatay Digong, nakipagkaibigan. So may influence siya. Balikan natin yung example ko. Oh. Kesa inaway ko yung siga-siga kinaibigan ko. O ngayon, hinahanap pa ako. Oh. Pare, puro ka trabaho, mag-breakfast tayo. Pare, may influence ka na dun sa tao. Kaya nga nagugulat sila eh. Dati tahimik ka, puro ka lang basketball. Ngayon, madaldal ka na. May influence. Hindi ko sinasabing magaling ako. Pinapaliwanag ko lang. Ha? Na ganun talaga eh. Hindi yan yung binenta yung dagat na yan sa China. Hindi ganun. Bobo lang yung nag-iisip ng ganun. Pwede ko bang isipin sa inyo na si Gadon, binenta niya yung kayang karangalan, kaya sip-sip siya ngayon? May secret deal sila ng administrasyon, kaya ngayon sip-sip siya ng sip-sip. Si Trillanes, pwede bang sabihin natin na may secret deal sila ng administrasyon ngayon? Bakit? Dati galit siya, ngayon hindi na. Bayaran siya. Ibinenta niya yung kanyang yung kanyang pagkatao. Umi-style lang yung dalawa. Bakit? May kaso si Trillanes, may kaso si Gadon. Ako pagkakaalam ko, di ba may kaso sila? Kaya nga, ano nangyari kay Trillanes? Di ba? Napawalang sala. Hindi ko sure si Gadon kung may kaso, pero yung amnesty na hinihingi niya, tuloy. Na yung pinigilan yon na ginawang unconstitutional ni Tatay Digong, pero sinabi ng korte ngayon, di pinanigan ngayon si Trillanes. Di effective yung kakasipsip niya. Dumiskarte yung tao. Lalong-lalo na sa panig ng mga karatig bansa na wala namang nagkaroon ng kasaysayan na hidwaan. Ni minsan, hindi naman tayo nakipaggera sa China. Bakit gustong-gusto nyo makipaggera ngayon? Dahil ba naninilbihan kayo sa inyong mga among mga Amerikano? Yan, ayun, tuta tayo na Amerika. Kaya ako naniniwala ako na meron talagang kamay ang Amerika rito eh. Kasi wala naman tayong problema sa China. At uulit-ulitin kong sasabihin ito sa inyo. Pag upo ni BP Sara sa 2028, solve ang problema natin sa China. Hindi po ibibigay ang China. Ang dagat sa China, hindi po. Walang ganon. Pero marunong dumil ang Duterte. And if I'm not mistaken, si Sas ang nagsabi nito, and I believe her, him or her, sige, na yung China na yan ay kinoconnect lang sa Duterte. Kaya, wag nyo nang ingayan yan, mga Ensimada vloggers, kasi that is just an artificial problem. Hindi natin talaga problema yan. Antayin na lang natin masaya ito. Pwede ba, Attorney Roque, kung sakaling kumagat si Risa Ontiveros, kaming Banateros ang dyan sa SMNI, kami ang mag-host. Bawal magmura. Maganda yan, panuorin natin. Isigaw nyo, ha? Isigaw nyo sa social media. Roque, hinamon si Ontiveros, papalag kaya si Ontiveros.
Debate, hindi naman suntukan baka pumapatol sa babae. Hindi ko rin alam kay Roque bakit gano'n. But anyway, debate po, hindi naman suntukan, ha?